Good morning, good morning, good morning, good afternoon, good evening, alrighty kaibigan kung saan ka mang sulok sa mundo kaibigan. I wish you well and be grateful. Alright, yun yung mantra natin kaibigan. Welcome to the Park University, okay? Wala tayo ngayon sa Parking University kaibigan na most of the time doon tayo mag-create ng content. Dito tayo ngayon sa park kasi nagbabantay tayo ng bata. Isa tayo ngayong inanatatay. Alright Alright, yung topic natin ngayon kaibigan. Ito yung sabi ni Neville Goddard na your belief. Wow, okay, so it's a bit controversial to kaibigan, but if we just understand daw ito kaibigan, marami daw majority sa mga tao unconsciously binaliwala to nila kasi nga pag yung mga belief mo nasa subconscious mind mo na at saka mayroon kang mga limiting belief na namamana mo pa from generation to generation, then you didn't realize that your belief pala kaibigan will become your reality. Wow, okay, so pag-usapan natin to kaibigan, paano daw ka-importante itong belief natin kaibigan, because itong belief natin kung ano yung pinaniwalaan mo, okay, kung ano yung pinaniwalaan mo to your subconscious mind, to your pinaniwalaan mo to the bones, most likely daw ito daw yung magiging experience mo sa realidad. Wow, alright, so dito lang natin ito matutunan sa Parking University, sa Park University o sa Kalsada University. So for example, okay, so mayroon kang belief na ito yung mga limiting belief na ang pera daw, pag marami ka daw pera, you are a bad person. Mostly yung mga mayayaman at mga masasamang tao. Okay, so pag yun yung belief ng bata ka, because it could be yung parents mo, nadala nila sa mga parents pa nila sa generation by generation, then it will become your belief. Napunta yan sa subconscious mind mo, lumaki ka, then hindi ka aware na yung belief pala na yun is hindi mo lang inassess kasi nga namana mo siya since beginning of time nang ikaw ay pinanganak na yung lahat ng mga mayayaman are bad person or very arrogant person, or nakukuha lang nila yung pera pang manglamang sila. So pag yun yung belief mo kaibigan, okay, so yung belief na yun, so most likely daw kaibigan, yun yung frequency na tinatransmit mo. So meaning for example, yung pera, or pag yung mga mayayaman na tao is very bad person or devil person, so most likely daw kasi yun yung naiisip sa subconscious mind mo, kahit pa ikaw makatrabaho ng magandang trabaho, makakita ng magandang negosyo at starting to earn money, more money, since mayroon kang belief na gano'n na hindi ka pwedeng yumaman o dumami yung pera mo kasi yung mga mayayaman mga devil or demon, then hindi mo daw talaga yun hindi ka daw most likely mag-fail ka kasi nga yun may limiting belief ka na hindi ka pwedeng yumaman kasi ganito, pag may yumaman ka mararaming magagalit sa iyo, o pag may maraming pag yumaman ka magiging masamang tao ka na. So yun yung mga limiting belief na it will become your reality. Okay, so it could be you really struggle daw sa buhay, or it could be kahit sobrang sipag mo, and then kahit anong gagawin mo hindi ka rin talaga o asinso kasi nga yun yung belief, yun yung nagda-block sa iyo kaibigan, yung limiting belief na yun. Wow, okay, so isa pang mga belief daw kaibigan itong pag sinabi na itong ganito talaga yung kapalaran ko. Okay, marami sa ating mga Pilipino na palagi nating sinasabi na pag yan yung kapalaran mo, yun na talaga yung kapalaran mo. Okay, so for example, kahit anong gawin mo, kasi pag yun talaga yung kapalaran mo, yun yung kapalaran mo. Hindi ka talaga for example, sasabihin mo na hindi talaga ako asenso kasi ito lang talaga yung kapalaran ko, kahit anong gawin ko ganito dukha lang ako, mahirap ka ako. So those are belief kaibigan, that it will, if you keep believing that kaibigan, if you keep believing that to your bones, that yun talaga yung totoo kasi namana mo yan kaibigan, it will block daw yung abundance mo kaibigan. So you are in that range of frequency. Okay, so tayo ay frequency, the universe is frequency, but if yung belief mo kaibigan, kung ano yung pinaliwalaan mo to the bones, yun yung doon ka nag-transmit ng frequency, and then the universe will just put you on that frequency range kaibigan, and then ito din yung
Yeah, most likely anything within that range of frequency, yun din yung ma-attract mo. Like, yan talaga yung kapularan mo. Hindi ka talaga aasinso kahit mayroon kang opportunity, minsan magfi-fail yun kasi with your own belief na hindi ka pwedeng aasinso kasi yun yung kapalaran mo. Wow. So ano yung lesson natin na makukuha dito, kaibigan? So ang lesson na makukuha natin dito, kaibigan, is mayroon tayong mga limiting belief na namamana pa natin from generation to generation. It could be sa mga parents natin, na learn natin sa nag-aaral tayo within that neighborhood, or nalilearn natin sa very close tayo family natin, and then nalilearn na nila na yung belief din na yun, kaibigan, na mamana lang din nila yun sa mga generation. So since now aware tayo na mayroon pala tayo mga limiting belief na kailangan natin yung i-assist lahat ng paniniwala natin. So, okay, so mayroon tayong mga paniniwala na hindi na pala siya nagsiserve sa generation ngayon, or nagsiserve sa buhay mo ngayon. So i-assist na natin, is this belief totoo ba to, or ito lang yung namamana ko, and then I need to assist this because it could be this is the block na mag-block sa'yo sa abundance mo, mag-block sa'yo dahil sa limiting belief mo na yon. Kasi ganun daw yan, kaibigan. So yung mga tao na nagsasucceed, yung mga tao na mga high achiever, okay, whatever their status, okay, kahit wala sila from zero yan, kaibigan, pero mayroon silang belief na one day they can make it, one day they can become that person, one day they can achieve that something that they want to achieve, and then they just keep transmitting that frequency, kaibigan. So because what you believe, okay, what's in your mind, okay, kaibigan, ano yung nasa mind mo, it could be yun yung lalabas sa bibig mo. Ano yung lalabas sa bibig mo, most likely it will lead to your action. So kung yung action mo, kaibigan, is towards your belief, papunta sa belief mo, and then later on the universe will align people, circumstances, events, kahit hindi mo kakilala, strangers, it could be person or away half sa other side of the globe, kaibigan, but it could align para lang daw towards makukuha mo yung goal mo kasi andyan ka sa frequency na yun. Wow. So wow, so we could so if we're watching this video, kaibigan, we could realize, wow, we could assess that marami pala akong limiting belief, mayroon pala akong mga old belief na hindi na siya nagsiserve sa akin ngayon. So it could be this belief pala, kung ano mo yung belief na yun, palitan mo siya ng bagong belief na for example, ang kapalaran ay if you just do your best, if you just do your very best and maniwala ka na kaya mong gawin, the universe can align you to that frequency, and it could be, kung hindi mo yan makuha, it could be there will be another bigger than that, kaibigan. So instead of saying kapalaran ko talaga yan, hindi talaga ganito lang talaga ako, mahirap, hindi asinso, but if you change this belief na, kaibigan, na mayroon pala tayong potential isa't isa, yung idea natin na naiisip natin, pwede natin yang i-implement instead na mag-procrastinate tayo, and one day we just change our belief na each person is unique, and mayroon tayong talent sa isa't isa, and we can do great things. Wow, kaibigan, we could align that frequency of abundance, ang belief natin, kaibigan. Sabi ni Joe Dispenza na if you just believing, kahit nga daw yung mga may study, kaibigan, kahit yung mga may sakit, okay, yung mga may sakit, bakit daw yung iba nahihil sila, it's through their belief lang daw, kaibigan. Okay, so marami daw may sakit sa hospital, it's because hindi naman daw talaga sila may sakit, kundi they just think that they are sick and they become sick. Saka may mga case na yung mga tao maniwala ka na yung parang may mahawakan sila na bagay, o mapuntahan nila yung lugar na yon, ma-heal sila. So ang study daw, kaibigan,
doon is hindi daw yung bagay na yun yung nakapahil sa kanila or yung lugar na yun, kundi yung belief nila, kaibigan, na pag mahawakan nila or makapunta sila sa bagay, sa lugar or bagay na yun, mahihil sila. So yun yung belief nila, kaibigan. It generate new genes daw, at saka yun yung nakapagpahil sa kanila. So ganun daw yung ka-powerful yung belief. So but it depends ano yung belief natin. It could be a positive belief or negative belief. So if ayan, napaka-importante na we could align to the positive belief, kaibigan, where we can replace old belief na hindi na nagsiserve ngayon, na hindi sa tingin mo hindi magsiserve rin sa future mo, and replace that to the positive belief or anything that believe that it can make us abundant person or towards our goal, kaibigan. Wow, kaibigan, hopefully meron tayong natutunan ngayon dito sa Park University, kaibigan, dito sa Madamo University. Okay, dito sa Madamong lugar tayo ngayon, kaibigan. Alright, I hope you will, kaibigan. Hopefully hindi ko nasayang yung oras mo. This topic ngayon, the power of belief. Wow. Alright, close your eyes, open your arms, and let your legs, and this all be yours. Peace, love, good health, abundance, all the riches in the world. Sa'yo na yan. Boom! Shakala, nagkala-kala. See you next time, babu.